Bansay Team Extraction! Bansay! Okay. So, second vlog namin buddies, no? Dito sa Davao Oriental kasama ang Team Extraction. Direct to the dig site tayo. Yan, nakita nyo. Okay. I-explain namin bakit nagukay kami dyan para makuhaan nyo din ng basis. Okay. So, unang-una, may fulcrum point tayo doon. Okay, ito. Ito yung bato na may hole na mag-grab mo ng kamay. Ayan. Then, naka-ladder. Parang hagdanan lang. Okay. Then, second step, may flat. Lininis namin para makita na talagang half body dito. Ayan, ebidensya. Talagang hindi ito na-move. So, dito naman tayo. Yan. Okay. Pag doon ka sa loob, para bintahan na lang yan. Nakasilip ka. Pero pag upuan mo, ang gandang upuan buddies, yan, no? Makikita mo talaga ang hukay. So, dito tayo. Compass orientation, pakita ko lang para maintindihan. North-South alignment. So, ibig sabihin, norte ang dig site. Baka si South ito dito. So, may sapa sa norte, saka yan ang malaking bato. Okay. So, yan na, buddies, ang orientation. So, galing dito, okay, dahil nasa norte tayo, isa, dalawa, tatlo, apat. So, 12 feet galing sa fulcrum point natin. So, pag dadaan ka dito, may aapakan ka pa. So, di mo rin maupuan pag dito ka. So, makikita mo dyan ang hukay ng mga hapon dati, din ang pagbaon ng item. Dito tayo. Pag hukay na buddies, okay, napansin nyo sa unang video namin, doon sa mga 500 meters galing dito, ay ang isang dig site ng Team Extraction. So, 2 feet to 3 feet up to 4 feet, puro bato-bato yun. Dito iba ang setup. Ito yung sinasabi ko, iba-iba ang setup. Pagdating ng 3 feet, yan ang nakikita natin. Letter V. Okay? Ang tulis niya is pointing east. V, para siyang crocodile head. Crocodile. Ulo ng buhaya. Hindi lang masyadong makita kasi may mga putik pa. Pero, ito, tingnan natin. Yan ang sa 12 feet. Ang item natin, dyan mismo sa inapakan ni Kuya sa panya. Okay. Dito sa kabila, may hollow portion. Pag hukay ng bara, ilagay mo bara, Kuya. Dito. Okay. Ayaw sa tanggal, ayaw sa. Ilusot sa bangag ang bara. May bangag. Yan. May bangag sa ilalim. Hollow. So, ibig sabihin, backfill talaga. May open space sa ilalim na 1 foot ang taas. Okay. So, kunin na kaya. Then, sa kabila niyan, may wall na bato. Then, may nakaipit na color coding stone na heart ang forma. Sige, pakikuha. Focus mo, Team Katamis. Golden Parker. Heart ang forma niyan, buddies, na blue ang kulay. Dahil nasa norte nga tayo, code 1, water element. So, dapat may blue. Yan talaga ang heart na blue. Nakaipit yan. Inipit talaga yan dyan. Hindi namin tanggalin. Ngayon na namin tanggalin para makita nyo sa actual. Matigas? Matigas talaga. Tibay. Heart and body sa formation. Okay, good. Nabasag. Ipakikuha ko yan. Para makikita lang ang kulay. Lalim, no? Ayan. Butas talaga yan eh. Ingat, baka may ano dyan. Okay. Ayan. Okay. Nabasag na siya. Ano mo. Ito yung nakalock dyan. Ano ba yun? Isa. Ayan. Okay, yan. Okay. Yan. Okay. Kulay blue ito eh. Okay. So, may putik na lang. Okay. So, yan siya, buddies. Nakalock dyan sa wall saka sa itong crocodile head na ganzi markers. Okay. So, imagine, then, borehole na sa ilalim. So, dapat ito yung tinatawag natin na boulder blockage. Kung hindi mo alam, sa treasure hunting, ma-discourage ka talaga dito. Paano ko to titirahin? Ang laki ng harang. Nako naman, huwag ka nang mag-treasure hunter kung wala kang isip. No? Ang simple lang yan eh. Pag may gusto, may paraan. Pag tamad ka, tamad talaga. Okay. Ang dali lang yan. Pwede yan i-breaking.
ng wedge and feeder. Kung may jackhammer kayo, drill, pwede. Okay? Pwede yan i-chain block, i-clearing lang. Okay, ganyan buddies. So ito ang tinatawag na boulder blockage na marker na siya, pero at the same time, possible cover na ng item underneath. No? Lumabas siya sa 3 feet. So 5 feet ito eh, titingnan na. Okay, to 9 feet. Okay. So then malapit na siya sa sapa. So prone to quick deposit and tinatawag natin na shallow or small deposit kasi maliit din ang dimension na nakukuha natin sa detection. So yan, iba. Makita nyo ba this ang actual na diferensya ng mga dig site kahit isang kampo lang yang nanghapon. Ganon sila ka mitikaluso at ganon sila ka wise. Okay? Thank you for watching and hopefully may natutunan kayo na lesson dito sa vlogging natin. Salamat, team. Doon ka tamis. Okay. So, ito yung mga tropa natin, ang Team Extraction, Team Chuko, Team Katamis, Black Phantom Dalmex, Team Ayayay. Shout out kuya dyan sa Misamis Oriental. So, once again, this Team is Kinayan Foundation. Team Kinayan Foundation. Shout out sa inyo. Okay. Team Sato. Team Sato. Okay. So, hopefully, patuloy kayo sa panonood ng mga vlogging natin. Mayroon na tayong 60,000 plus subscribers, no? Maraming salamat buddies. So, gaganahan kami sa vlogging dahil andyan kayo na palaging nanonood at palaging nag-aaral ng mga lesson at mga actual remapping natin. Once again, this is Chris Sniper on Damex, saying it's sleep and explore. Then, Bansai Team Extraction! Bansai! Salamat! Kukuro marker, surface trail marker na heart shape na bato, facing code 33 gram or est position. So sa harap nito buddies ang araw. So ibig sabihin ito yung marker para sa prepared site. Pakita ko lang ang compass orientation. Ayan. Siya. So 90 degrees to 70 degrees niya, back azimuth 90 degrees. Yan. Yan siyang heart. Okay. So ito yung isang bench marker buddies na ginagamit ng mga Japanese. Harap dito may sapa. Hindi pa maklarong sapa. Okay. So ito yung isang marker sa remapping session natin ngayon. Napakalaki nito. 4 feet ang taas. Yan o, makita siya na hard. Yan. Okay. Then may sikretong marker ito na wood element. Yan. Kujiki stroke. So yun ang mas sikreto ba des. Naka-okay talaga yan. Malalim yan. So, okay. Sa south side naman, ito, may hole siya. So double heart kasi ito eh. So, may pyramid doon. So ito yung isang bench marker na pala tandaan buddies para sa mga prepared site. So bantayan nyo pag may heart marker. Palagi nandyan yan sa prepared site. Tagilid natin. Pero ang man's eye view niya talagang ganyan. Parang sapatos lang. Pero pag pansinin mo talaga, yan, sa ganyan na view ay kokoro talaga siya. Yan. Okay. So thank you for watching Bansai.